napigilan mo ang panunungkulan ng mga Hernandez, saan mo maiuugat ang iyong tagumpay sa eleksyon, Gov. Aragones? Ate Yeng, tingin ko ang pinagsimulan nito at ang dahilan ng pagkapanalo ko, yung advocacy, yung messaging. Talagang dahil na-train tayo sa ABS-CBN, naging magkasama pa tayo, salamat Doc. Ang advocacy ko talaga, health. Ginagamit ko rin yung skill ng pagiging reporter, inalam ko ano ba talagang kailangan ng mga tao, ano yung problema ng Laguna. At ang pangunahing problema ng lalawigan ng Laguna ay ang mga ospital. Meron kasi kami Ate Yeng na 9 o 9 na district hospitals o pampublikong ospital, pero ang sinasabi ng mga tao, kulang sa gamit, may mga empleyadong matataray sa ospital, kulang sa kagamitan, kulang sa gamot, at marami pang kulang. Doon ko dinala yung kwento ng aking plataforma kung saan sabi ko, importante, kumpleto lahat. At sabi ko, magbabawal ko ang mga empleyadong matataray. Pero sabi ko, hindi naman ako kakampi lang ng mga pasyente, kundi kakampi rin ng mga empleyado ng ospital. Baka mataray dahil baka naman iisa o dadalawa ang nagjo-duty. Kulang ang mga nurse, kulang ang mga doktor. So inalam natin lahat yan at totoo nga. Kaya sabi ko, hindi lamang mga pasyente nga alagaan, pati ang mga empleyado ng ospital. Doon ko ate dinala. Tapos, tama ka, hindi ako tumigil. Nung natalo akong governor, alam mo naman, masipag ako manghingi ng tulong. So marami akong nalapitan. Kasama na dyan yung Akay ni Sol. Akay ni Sol na tumulong sa akin para makapamigay kami ng mga medical devices sa mga PWD hanggat nung time na yun, hindi ko pa alam kung anong tatakbuhan ko. At kung tatakbo pa talaga ako, hanggang nagdasal ako, sabi ko, dalhin ako ng Panginoon kung saan ako niya gustong maglingkod, hanggang tumakbo na ako na governor. Ano yung this time, may naging malaking challenge din ba? Kasi hindi biro yung tinalo mo. Hindi na makuha ang posisyon sa pagka-governor, and maituturing natin silang isa na ring dynasty. So, ano sa tingin mo? Malaki ang naging lamang mo rin. Ano? Hindi, kanina, kilala daw ng, I think it's your brother or isa sa mga sibling mo ang kilala ni Governor Azanza. Kasi pareho kayong UP. Ayun. Yes, okay yung period pala. Oo. Ngayon, maliit sila, 300 lang. Ikaw, malaki-laki ang iyong ano. Ano sa tingin mo ang naging edge mo this time na mapagtagumpayan mo ang posisyon na ito? Alam mo ate, kumapit yung tao dun sa plataforma ko. At saka talagang diretso ako sa tao. Nagbabahay-bahay ako, talagang yung message ko nakikita nila, at malaking bagay din yung social media, no, na doon ko na ipararating yung mga mensahe ko para sa mga kababayan ko. Ang nakita ko sa mga taga Laguna, bagamat kabado kami, hindi talaga ate ito madaling laban dahil maraming resources ang mga kalaban ko. Lahat ng kalaban ko rin nakaupo. Ako lang ate nakatayo. Ibig sabihin, wala ako sa posisyon. So, mahirap talaga, hindi madaling banggain, pero nag-focus ako ate doon sa advocacy. Tinitingnan ko ito bilang isang misyon. At ang misyon na ayusin ang ospital ng Laguna, magkaroon ng libreng maintenance na gamot sa 24 municipalities at 6 cities ng Laguna, talagang nakafocus ako. At kahit anong kontrobersya, paninira, ang ginagawa ng kahit sino, hindi ako nagpapadistract doon. Kasi sabi ko, it's now or never. So might as well talagang gawin ko yung best ko. At saka nakakatuwa rin atin dahil marami talagang taong tumulong. Maraming kahit sa maliliit na pamamaraan, pinapangampanya talaga nila ako. Mahirap ang huling 2 linggo at 1 buwan na maraming pagsubok na nangyari, pero lumabas talaga yung tao. Talagang kinampanya nila ako ng todo. Kaya naman ngayon ate, kaya sobrang busy ko. Araw-araw, after ko manalo, hindi na ako nagpahinga. Araw-araw lumalapit ako sa private sectors kasi baka hindi sapat yung pondo namin para sa maraming kailangan gawin sa Laguna. So makikita niyo po sa Facebook ko, lalapitan ko iba't ibang private sectors para makahingi ng tulong, lalo-lalo na para sa gamot.
Kasi ate, balak namin maglagay ng Akay ni Sol Botica, libre maintenance na gamot sa 24 municipalities, 6 cities ng Laguna, mga maintenance na gamot para yung mga kababayan natin na walang pambili, minsan hindi talaga umiinom, ay libre na nila itong makukuha. Bukod pa yung Dr. Sudabario na gagawin natin, talagang ang unang bahagi ng paglilingkod ko nakafocus sa health, sunod ang edukasyon at ang livelihood at ang tourism.